For today's video ay share ko lang sa inyo kung ano to. Sige, hulaan nyo guys kung ano to. Ayan, oh. Ito ay Bonito Bar. Kung tawagin dito sa Japan ay Katsuboshi. Ayan, ganito ang itsura niya. Ito ay gawa sa tulingan guys na pinatigas. Ito ay in-steam ng matagal. Kaya pinatigas ng matagal na panahon. Kaya ang tunog niya ay parang kahoy na. At alam nyo ba guys, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 5,000 depende sa brand niya. At meron nga tayong dalawa. Ito yung time na nagta-travel pa kami ni Papa. Ito nga yung nabili namin na souvenir. And pag binili nyo to guys, kailangan nyo bumili ng kadkaran. Ayan, kung saan ay para kayong pangkalso ng kahoy. Ayan, ganito siya. Pero syempre itong binili natin ay hindi siya pang kahoy kundi pang Katsuboshi talaga. At ang itsura niya para ring pangkalso sa kahoy guys. Ayan, oh, kung makikita nyo ito, stainless. Para hindi siya kinakalawang. At alam ko, bili din namin dito ay medyo pricey. Kasi parang branded din siya. At ayan nga. So, tatanggalin nyo lang siya. Dito siya nakalagay. At ipapakita ko sa inyo kung paano paggamit sa kanya. Ang tama guys, kasi may laban si Akarin ng Kendo ngayon. So, bago tayo pumunta, ay muna tayo ng ating piniritong takoyaki. Kung saan, ito talaga yung pinagagamitan niya. And then sa supermarket guys, makakabili kayo ng instant. Ayan, ganito ang itsura ng instant niya. Pag kinalso na siya, para siyang kusot na maninipis. Magkakaskas tayo para makita nyo kung paano gumawa ng kusot na gawa dito sa ating Bonito Bar. So ayan guys, ang palatandaan daw ng pagbili nito at mamahalin talaga kapag pinukpok nyo siya na matining na yung kanyang tunog. Maganda ang pagkakaluto niyan. Ayan, naririnig nyo yung parang antining. Wala na siyang kahangin-hangin. At kung titingnan nyo siya sa malapitan, ganyan ang kanyang itsura. Talagang parang kahoy na talaga siya. Ayan guys, oh. Pwede nyo nang gamitin sa paggawa ng bahay oh. Kahoy na kahoy talaga na siya. And gaamag yan guys, ay wala daw problema. Yun ay palatandaan na magandang quality ang inyong nabili. Kasi nga talagang pinapaamag yan. So, at amoy na amoy nyo siya guys. Kaya kilalang pagkain dito sa Japan to guys. Kasi ay talagang napakasarap na magiging lasa ng inyong sinabawan or ng inyong onigiri. Onigiri guys, yun yung rice ball na ginagawa. Ayan, nagkakaskas tayo. At itong ginagamit natin pang kaskas ay pang powder actually. Hindi siya pang kusot. Kasi meron talagang pang kusot na ito guys eh. O dahil hindi lang ako talaga dumidiin. Tingnan natin kung nakarami na ba tayo. Pwede nyo rin siyang gamitin sa palabok. Actually. So, magdagdag pa tayo. Tapos guys, yung isa naman nila na Bonito Flakes, ito yung nakikita nyo sa takoyaki o yung yakisoba na gumagalaw-galaw kapag bagong luto. Ito po yun. Parang kusot lang siya. At ang ginagamit dito na pangkalso ay medyo mas malalaki yung kanyang pinaka-distansya nito para maging ganito siya. Ayan. At ginagamit to guys sa pampalasa ng mga sinabawan nila dito, miso soup or ng ramen. Ginagamit din siya. Ayan. Parang kusot talaga ng kahoy, di ba? So ayan guys, yung ating takoyaki. Alam niyo ba yung mga Hapon, pag kumakain niya gusto niya malabsa. Ako naman gusto ko diyan, it's either piniprito. Iprito natin siya gamit yung ating air fryer. So dito sa paggawa ng takoyaki guys, kailangan natin ng sauce. Syempre, unahin natin yung sauce. Ito ay ginawa ko lang din. Alam ko may video na ako kung paano ko itong ginawa eh. Nasa YouTube ko. Next dyan, gagamit tayo ng ating mayonnaise. Mas masarap, mas maraming sauce at mayonnaise. Saka natin ilalagay yung ating yung ating Katsuboshi o yung ating Bonito Flakes. Ayan yon. Yung nakikita nyo gumagalaw-galaw. Yes, eto yon. Guys, makikita nyo, di ba? Parang gumagalaw-galaw siya. Iginagalaw siya nung hangin na nanggagaling dun sa takoyaki. Kaya para siyang may mga insekto na gumagalaw. Ito yung binudbud natin kanina, guys. Napakabango ng kanyang amoy. At parang gusto kong gumawa ng onigiri, kaya lang wala tayong sinaing. Lalagay naman tayo ngayon ng nori powder. Diba? Ayan na yung ating takoyaki na kung saan ay homemade takoyaki lang natin. At tara na, tikman natin kung ano ang lasa niya. Bago natin kainin yung ating takoyaki ay iti-taste-test muna natin siya at ipapaliwanag natin sa inyo kung ano yung malalasahan nyo dito sa powder na ginawa natin. Tatakimasu!
Napakatapang guys yung lasa niya kumpara doon sa pag bumili lang tayo ng tulingan tapos pinangat lang natin o kaya pinirito natin. Ibang-iba. Meron kayong malalasahan na parang smoky flavor. At the same time, medyo mapait siya ng konti. Gawa ng natuyo siya ng sobra. So, ang ginawa nila ay parang kinoncentrate masyado yung kanyang lasa. Kaya, tamang-tama talaga siya sa paggawa ng mga onigiri o yung mga pagkakatas ng soup. So, ginagamit to guys usually dito sa paggawa ng ramen at ng kanilang miso soup. At kung ano-ano pang sinabawan, ayan. Masarap siya. At kahit sa Pilipinas guys, pwede nyo ito ibudbud sa kanin and then patis lang. Perfect. Pwede ng pang-ulam. Tatakimasu. Crunchy siya sa labas. Pagdating sa loob, ay malambot. At napakasarap ng sauce natin. Yung ating flakes, yung bonito flakes natin guys, lasang-lasa. Special na nabibili rito sa amin na pagkamahal-mahal. Mas masarap pa yung gawa ko. Mag-iingat na kayo guys kasi mainit yung loob niya. Yung labas medyo malamig na pero yung loob ay sobrang init pa. May idea na kayo kung ano yung gumagalaw-galaw dun sa ibabaw ng takoyaki at yakisoba na binibili nyo sa Pilipinas. Ito po yun. At siya ay gawa sa bonito fish or yung tulingan sa atin. So, yun lang guys. Kakain mo ng lola nyo.